Alright, magandang umaga ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ayan, so maulang umaga ho ngayon dito sa amin, dito sa Quezon City. At sana hindi tayo mawala ng internet gaya kahapon. Kaya ako lumabas kahapon eh. Okay, para mag-cover ng mga baha, grabe. Pero alam nyo, eto lang para dun sa mga nakikinig ng mga ah, nanunuya dun sa nabanggit ng ating presidente na 5,500 including the ongoing flood control projects. Okay? Well, alam niyo ho, alam niyo naman, 'di ba? Kapag tama, palakpakan natin, purihin natin, 'di ba? Pero pagka nakita nating mali, punahin natin. I recognize tong kalokohan ng mga tao ng pangulo na lumabas sa Senate hearing, ang ginawa nila ron sa flood control, no, yung figures na binanggit ng pangulo. Alam niyo naman, ipinifeed lang sa pangulo natin yung mga reports nila eh. So ang PCO, ito ginagawa lang nito, kung ano yung info na bibigay sa presidente. So hindi nila verify maigi na genuine ba talaga yung mga totoo ba talaga na infrastructure projects, di ba? Nakita sa Senate hearing, patsi-patsi. Now, this is my point. I recognize the patsi-patsi. Merong pagkukulang dito, may pagkakamali, may ulong dapat gumulong dito sa flood control. Okay? Pero ito hong epekto na to, sinasabi nga dati hindi naman binabaha yung ganito, 'di ba? Ngayon dati sabi nga ni Gatchalian, dati hanggang bukong-bukong lang, naging hanggang tuhod. Ngayon hanggang dibdib, ganyan, lagpas tao na. Totoo po 'yun. Ibig sabihin po nito ay actually early 2000 pa lamang, hindi, estudyante pa lamang po ako, mid-90s pa lamang, pinag-uusapan na ang climate change, hindi ho ba? Ang problema, yung mga nakaraang administrasyon, nilalahat ko sila, hindi po nila sineryoso yung climate change na na-foresaw na ng panahon pa ng matandang Marcos. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng flood control program si Apulacay na 4 phases. Ang problema, hindi na ituloy yung sa Parañaque Spillway. Now, going back to the current situation, kung totoo po na mayroong flood control program na nagawa at projects na natapos at naiwan, take note, at naiwan ang nakaraang administrasyon, hindi po sana ganito kalala ang inaabot natin sa epekto ng baha, epekto ng bagyo. Ang nangyari ngayon, kada na lang may bagyo, palagi na lang tayong may baha. 'Di ba? So, lumilitaw ka ako, wala talagang nagawa ang nakaraang, yes, literal sinasabi ko, wala talagang nagawa na ganoong karami na 11,000, ilan yun? 11,300? Oh, 'di ba? Ang nagawa ng nakaraang administrasyon. Isa lang yung natutuwa ako roon. Actually, dalawa. Yung Upper Wawa Dam na nakatulong ng malaki para itong Bagyong Karina, yung habagat, at saka yung ngayon, hindi ho talaga magpalubog totally ng Kamaynilaan ng buong Metro Manila at karating probinsya na mabababa. Dahil po nahaharang nito yung tubig. Nakokontrol ang pagbaba ng tubig. 'Di ba? Pero yung sabihin ng 11,000 mahigit, teka muna. Kung ganun karami, bakit ang Davao region, lagi pa rin silang binabaha? Since 1987 na naupo si Duterte, dinatnan nilang may baha. Hanggang ngayon may baha. 'Di ba? Ano to? Paborito nilang ang tawag dito? Ano ba 'yun, yung walang kamatayan? Kamatayang program nila is a flood control, tapos wala silang ginagawa. They were flagged sa Davao City, 'di ba, way back 2013 or 2014 na ang laki ng pondo, pero ang ginamit nila wala man lamang po sila sa kalahati o 1/4 ng pondo. So anong gagawin doon? Well, the technique is this. So yung nakaraang budget hindi gaanong gagalawin. Makinig kayo hindi gaanong gagalawin. Ito yung technique diyan ng mga hayop ng mga politikong 'to Hindi gagalawin yung budget. Tapos ang gagawin nila ngayon, itatabi nila 'yan kasi may save. Yun pong nakaka-save. Alam mo, may batas kasi sila na nilabas na ERAP at hindi pa yan napapawalang
bisa ng mga nakaraang administrasyon. Kasi pabor sa mga cabinet secretaries. Yung na-save po nilang pera ng kanilang departamento, they will get 10%. Yung secretaries ha. Oh. Ngayon, ang ginagawa pa nila diyan, hindi nila gagastusin yung current budget. Hihintayin nila yung next year. And then next year, ang gagastusin nila yung budget ng kasalukuyang taon or yung previous year. So ano mangyayari sa budget nung kasalukuyang taon? 'Di ba? Iniipon po nila for savings for what? For 10% na naman po na tawag dito, pabuya sa kanila ng gobyerno ng DBM for saving their budget. Ganun po ang scam na ginagawa ng mga walang hiyang ito. Kasi nung panahon po ni ERAP, ang pinamana sa kanya ni Ramos noon, austerity. Talagang walang budget, zero talaga ang kaban. So kaya po nakagawa sa ERAP ng ganong klaseng hakbang. Okay? Ngayon, itong flood control, hindi ho ito dapat isisi lamang sa kasalukuyang administration. Again, kung ito po'y patsi-patsi sa kasalukuyang administrasyon in their first 2 years, ano po yung pinatsi-patsihan nila? Dapat po yun yung previous administrations tawag dito flood control projects, completed flood control projects. 'Di ba ho ba? 'Di ba ho? Ganun. Oh. Kaya nga kako, kung kaya nga pag ako nakakita ng mga post ng mga kumu-question diyan sa 5,500, sabi ko nga salamat sa Diyos na na fact check ng kalikasan na kung paano ginago ng mga taga DPWH, PCO, DENR at MMDA ang ating presidente. At dapat maging lesson to sa ating presidente na ma-realize niya na may mga demonyo sa tabi niya. 'Di ba? May mga buwisit, may mga ginagawang hindi ho tama. Oh, at dapat ay maging mahigpit diyan ang ating pangulo. Okay? Kawawa naman ang presidente natin, siya yung sinisisi. Pero higit po sa lahat ng nagdaang presidente, wala pong ibang presidente ang naringgan ko na nagdi-discuss ng tawag dito ng climate change. Noong panahon ni Pinoy, ang pinag-uusapan po doon is the mitigation. Kaya po nabuo yung disaster reduction management, 'di ba? Yung DREAM at kung ay nakasama sa barangay namin bilang Lupon, nakasama ako roon sa seminar nga at part ako ng barangay disaster risk reduction management. So, kung sabi ko nga parang may mali rito kasi bakit po ganito? Yung reduction ng impact, ibig sabihin, pag bumaha, pag bumagyo, accept natin na bahain tayo. Okay? Pero ang pinag-aaralan natin is papaano natin i-mitigate, mapapababa yung impact. So, pagkakaperahan po ang pinag-isipan nila noon. Nagtayo tayo ng mga evacuation centers. Tama? At katunayan, itong side nga po nila misis, hindi ba? Yayamanin tong mga to eh. Mga kamag-anak to ni na Ralph Recto sa Batangas. Kasi talagang, kamag-anak talaga nila. Pinsan ng nanay niya. So, meron silang malaking property. Ngayon, isa ho sa mga magkakapatid sa mga biyenan ko, i-donate yung kanyang lote. Yung lote niya, may gitsang parya yon. Ginawa po ng gobyerno, ng nakarang administrasyon, na evacuation center. Pero, take note, pag ako natadaan doon, natatawa ako kasi pababa ng konti. Lagpas bewang yung baha. Sabi ko lang, gumawa pa kayo ng evacuation dito, pero pinalubog nyo yung kalsada, hindi nyo tinaasan para nag-level sana. Palpak, di ba? So yun yung naging problema natin. Kaya tayo laging binabaha kasi mali po ang pag-handle ng mga previous administration. Dapat po, hindi lamang po mitigation. Di ba? Dapat, bago nila pinag-aralan, pinaghandaan ang mitigation program sa impact ng climate change, pinag-aralan nila para magawa ng sapat na paraan kung paano maitatama yung tamang daloy ng tubig na galing sa baha. Yung mga baha, hindi yan naman palagi eh. Yung tsunami, 'di ba? Dapat nagkaroon po tayo ng national planning para diyan. Yung plano talaga na kung yung sinasabing blueprint ni Apulacay, ito ay sabihin nating obsolete na sa panahon ngayon.
dahil hindi ito sinunod. So dapat ito nagkaroon po ng re-study, 'di ba? Sa mga probinsya, dapat nagkaroon. Ang nangyari po, na-decentralize ito ng mga previous administration. Kada LGU kanya-kanyang paggawa ng kanilang flood control. Katulad ng mga riprap sa mga tabing ilog, hindi ba? Yung mga seawall sa tabing dagat na anak ng putya, humampas lang ng alon. Parang Maynila, ah, tawag dito, sa Maynila, naalala ko dati, bago mag-Duterte, pinalapad yung seawall, 'di ba? Pagpalo ng alon, nilagyan ng mga pebbles, nilagyan. Ngayon, anong nangyari, paghampas ng alon, naku po, baklas yung mga tipak ng mga pinalitada. 'Di ba? Mali, pinaganda lang, pinagkaperahan. 'Yun ang problema sa gobyerno natin, eh, dito sa Pilipinas. Laging iniisip ng mga nasa gobyerno, paano pagkakaperahan. Kaya nga nung campaign period, tuwang-tuwa ako kay PBBM, eh. Kasi lagi niyang binabanggit yung climate change. Sabi ko, parang wala yatang mga Pilipino nakakaunawa ng climate change, gano'n. But anyway, importante rito, hindi man nila 'to nauunawaan sa ngayon ng climate change. Importante, ang nasa leadership po ay nauunawaan ang climate change. 'Di ba? Oh, yun po ngayon ang ating trabaho, maipaunawa yan sa mga kababayan natin, yang climate change at eto nga 5,000 versus the 11,000 flood control projects. Na maliwanag, eto yung paborito ng mga Duterte na proyekto, flood control. Hindi ko alam kung, flood control para pigilin yung pagbabaha o pigilin yung baha o alagaan ng baha. Kayo ho, ano ho ba sa tingin niyo? I-comment niyo nga.